Habang naglalakad nga itong si Andres ay sinalubong siya ni Greg upang sabihin ito na kailangan niya si Andres sa kanyang team, ngunit sinabi naman ni Andres na nakapagsabi na siya na titiwalag na siya sa grupo, ngunit sinabi ni Greg na hindi pa ito pumapayag kaya pinasakay niya si Andres upang makipag-usap dito. At pagkatapos nga mag-usap ni Greg at itong si Andres ay pumunta na agad itong si Greg sa isang tao na kung saan bibigyan sila ng kontrata at sinain nito na hindi daw ba kaya ng mga kapulisan nito ang hulihin ang taong ito, ngunit sinabi nito na hindi nila kaya dahil marmay ng mga taong kapulisan nila ang namatay dito ng tinangka na pumunta ito sa lugar na Andres! Sir, ba't kayo nandito? May bagong kontrata. I want you in. Sir, dahil dun sa nagawa ko, tumiwalag na ako sa grupo. Hindi pa ako pumapayag. Sir, nakapagsabi na ako, sir. Let's go. Mag-usap tayo. Meron ba silang palatandaan? Like tattoos or any form of identification ng grupo nila? Binabayaran niya ang lahat. Kaliwat kanan ng donasyon niya. Dito, sa buong probinsya. Yung karamihan nga ng mga tao ang tingin sa kanya, pilantropo. Yung mga tao nyo, wala ba sila magawa? Or even the local police? Napakahina ng pwersa namin. Wala kaming sapat na armas at lakas para kalabanin sila. Ilang beses na kaming sumubok. Ilang bangkay ng mga pulis ang natagpuan na lang sa panan ng bundok. Sir Benji, sigurado pag nanalo sa eleksyon si Sir Sameo, mas lalago ang operasyon natin. Kaya kailangan mamudmud ng pera sa city o lalo na sa iba't ibang bayan. Lalo na malapit na ang filing ng candidacy ni Sameo sa paggobernador. Bago? Ayoko na nga bahala. At dito naman ay nakapunta balik na nga itong si Andres sa grupo nila at tuwang-tuwa dito ang kanyang mga kasama, lalo na itong si Thomas, at pagkatapos nga nun ay nag-usap silang dalawa ni Thomas dahil nga sa kanilang grupo ay itong si Thomas talaga. Ang sobrang nakamiss kay Andres dahil nung na-hospital pa lang ito ay talagang sobrang nag-aalala ito sa kanya, kaya itong si Thomas ay todo kwento dito kay Andres at nagkabiruan nga. Ngayon na. Sir, maraming salamat. May puso ka rin pala, sir. Tingnan mo ako lang. Ako mo, sir. Una yung banda. Diba? Reto na tayo. Let's go. Got you something, pare. Ang dami naman yan. Siyempre, we have here a pan de coco, pan de regla, and meron din tayong hopya, may munggo, may baboy and ube, special ensaymada, and your favorite, strawberry cake. Favorite ko yan? Hindi mo ba paborito yan? Hindi. Dang, sino nagsabing paborito? Ano ba? Sige pare, sorry. Hindi mo pala paborito. Alam mo tol, sobrang saya ko kasi bumalik ka talaga eh. Alam mo yun, feel ko buo na ako ulit eh. Tsaka, bakit ka ba napabalik? Ano bang napabalik sa'yo? Hindi, yung tamang tanong ata. Bakit ka ba bumalik pare? Wow. I see. You're a man of few words, aren't you? Hindi nga. Ito naman, paano naman, alam mo yung mga paganyang nonchalant na ganyan. Alam ko yung magpapaka-strong ka lang. Deep down inside you. I know you
Nang makauwi na nga itong si Andres ay binalita ng lola niya na mahal ang benta ng lupa na gusto nilang makuha ulit at dito ay napaisip si Andres kaya sinabi ng bata na meron daw ba itong si Andres na ganun kalaking halaga ng pera pabirong sabi. Nito na kinontra naman agad ng lola nito na saan daw kukuha ng ganun kalaking halaga itong si Andres at ito namang si Max ay napag-isipan na nito nakalimutan na ang kanyang nakaraan tungkol sa kanyang namatay na asawa at dito ay tinanong ito ng dawalang nanay nito na kung sigurado na daw ba ito na. Kakalimutan na ang lahat at sinabi nito na handa na daw siya nakalimutan na ang nakaraan kaya nagdesisyon ito na burahin na ang record ng kanyang asawang namalaam na. Doon sa lupa, magkano daw ba? Ako, tumataginting na 20 million pesos. Saan namang kamay ng Diyos natin kukunin yun? 20 million? Ano nangyari yun? Correct! Eh nako, kahit sabay-sabay pa tayong tumambling ni na Doming, hindi na natin mabibili yung lupa na yun. Nung inisip mo, Manong, huwag mo sabihin may 20 million ka dyan. Saan naman kukunin ni Manong mo yung halaga na yun? Tura no, kung mag-isip eh. Sigurado ka mga dyan. Sigurado na ako. At dito naman ay may naalala si Greg tungkol sa magkakasama nito nang sila ay sumalakas sa isang kampo ng kanilang mga kalaban noon kaya sa tuwing naisip ni Greg ito ay hindi maalis sa isip nito ang pagsisisi dahil wala siyang nagawa ng mamatay. Ang mga kasama niya sa labanan kaya nag-aalala ito na baka mangyari ulit yun sa kanyang panibagong grupo pero malakas ang tiwala nito sa bagong grupo niya dahil alam niyang malalakas. Papatay ko na ito! Paano di kailangan kung nasan tayo? Putangin natin ba yung butas sa atin? Lion! Giraffe! Alternate exit sa kaliwa! I'll cover you!